Naramdaman nga nila Xiaoyu at Carol na biglang nawala ang energy wave ng ating bida, habang si Chaos naman ay napagsaraduhan ng pintuan o lagusan na dinaanan ni Shu. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig ng kakaibang tunog si Chaos mula sa pintuan, mayroon ngang mabilis na sinuka ang pintuan, dahilan sa kung bakit nagkaroon ng tila pagsabog na tunog at mabilis din itong nagsarado. Si Zimeng nga ang sinuka ng pintuan na pumakat at napapatanong na lang kung paano itong nangyari. Pero bigla namang nagtungo sa kanya si Chaos, upang dumura ng mukha ni Shu at tanungin si Zimeng na walang maunawaan kung nasaan na ang ating bida. Nakakatawa nga daw ang nangyari ayon kay Zimeng, dahil siya na gustong makabalik sa kanilang daigdig ay hindi nakadaan sa lagusan, habang ang ating bida naman na ayaw magtungo sa daigdig nila ay nakadaan sa lagusan. Hanggang sa bigla namang dumating ang dalawang puppeteer, at dito ay sinabi ni Yun Yi na totoo pala talaga ang pagtataksil niya sa dati nilang hari. Matapos namang mahulog si Zimeng ay sinabi ni Yun Yi na hindi siya makakadaan sa pintuan nito, sabay tanong kung na-surprise ba siya. Pero tinanong lang din naman ni Zimeng kung alam ba niya ang dahilan kung bakit hindi siya makadaan sa pinto na ito. Sinabi nga ni Yun Yi na matapos mabunot ng dati nilang hari ang World Tree, ay nag-aalala ito na magtungo sa daigdig na ito ang mga tao sa kanilang daigdig upang wasakin ang Earth. Kaya naman nag-set up ng restriction ng dati nilang hari, kung saan ay B-rank at mas mababang rank lang ang pwedeng makadaan sa pintuan. Pero sumigaw naman si Zimeng at sinabi na isa lang siyang B-rank, siya nga din daw ang nagbukas sa pintuan pero bakit hindi siya makadaan. At sinabi nga ni Yun Yi na tanging hari lang din at puppeteer ang pwedeng makadaan sa pintuan na ito patungo sa kanilang daigdig, sinabi nga din niya na binawi o tinanggal na ng hari nila ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi na siya isang puppeteer. At muli na nga amang nabaliw si Zimeng matapos malaman na puppeteer lang ang makakadaan dito, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi niya na dati pa man ay alam na niya, na mas nagtitiwala ang hari kila Yun Yi. Pero ano pa daw ba ang punto ng lahat ng mga ito, sabay tanong sa kung bakit siya nagtaksil sa kanilang hari, pero tinanong lang naman siya ni Zimeng sa kung ano hari ang tinutukoy niya, wala naman daw nakaupo sa trono na yun, kaya anong hari o sinong hari ang sinusunod nila ngayon. Mali ka wika naman ni Yun Yi, dahil ang sinusunod nga daw nila ay isang tao at hindi ang upuan o trono lamang, malamang nga daw sa hindi mauunawaan ito ni Zimeng, pero mayroon nga daw tinakda at pinanganak para maging hari. Magaling kang magsalita wika naman ni Zimeng, malamang nga daw na nasasabi lang ni Yun Yi ang lahat ng ito dahil nakabalik o nabalik na ang kanyang kapangyarihan, pero si Zimeng nga daw ay labis na hirap ang kanyang pinagdaanan. Sinabi lang naman ni Tiger Holder na kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niyang kataksilan, sabay tanong kung bakit hindi na siya natuto sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagtataksil, pagbayaran, wika naman ni Zimeng sabay tanong kung nasaan na si Gui Shu, na nagtaksil din umano sa kanilang hari. Tinatanong nga niya ang dalawa kung bakit hindi inalis ng dati nilang hari ang kapangyarihan ni Gui Shu, at kung bakit hanggang sa ngayon ay nananatili pa din ang kaluluwa niya sa World Tree. Sinabi lang naman ni Yun Yi na mataas ang respeto at pagpapahalaga ni Gui Shu sa kanilang dating hari, alam nga daw nila na kalabisan o sukdulan ang pagpatay ni Gui Shu sa taong yun, pero ginawa daw ni Gui Shu ito para sa ikakabuti ng kanilang hari. Pero iba nga daw si Zimeng, dahil totoo ang kanyang pagtataksil na ginawa sa kanilang hari. Sinabi naman ni Tiger Holder na tigilan na ni Yun Yi ang pagpapaliwanag, sinabi nga din niya na ang dati nilang hari at tinuturing na kuya ay puro kabutihan ang pinakita kay Zimeng. Naaalala pa nga daw ni Tiger Holder ang isang pagkakataon, kung saan ay lumipad ang kuya nila ng 300 kilometro para lang bumili ng nagliliyab na manok, pero ang lahat ng kabutihan na ginawa nila sa kanya ay puot ang sinukli ni Zimeng. Naalala naman nito ang kanilang kuya, at sinabi niya na wala siyang kinalaman sa kamatayan nito, sinabi nga din niya na hindi naman niya sinasadyang patayin pa ang iba. Pero sinabi naman ng naiiyak na si Yun Yi na hindi na niya kailangan pang magdahilan, kung hindi nga daw talaga niya sinasadya ang kanyang ginawa, ay bakit patay na ngayon si Lei Ju at iba pa nilang kasama. Sabay sinabi ni Yun Yi na ipaghihiganti niya ang lahat ngayon araw na ito, kaya naman kinuha din ni Zimeng ang kanyang espada at mabilis nga nitong sinugod ang puppet ni Yun Yi. Matapos namang magtama ang kanilang mga atake, ay bahagya pang napa-atras ang puppet, hanggang sa tuluyang mapaluhod naman si Zimeng. Sword power, talagang inaral mo pa ang sekretong teknik ng sword pick wika ni Yun Yi kay Zimeng, na sinabi lang naman na kailangan niyang maging handa. Pero muli ay mabilis na sumugod ang puppet ni Yun Yi sa kanya kasabay ng mga red streams, na bumalot o pumalupot sa kanyang espada,
sunod nito ay napaluputan din ng red stream si Zimeng. At sinabi nga ni Yunyi na oras na niya, wala na nga din daw pagkakataon si Zimeng na sabihin pa ang mga huling habilin niya, dahil hindi din naman ito nais na marinig ng dati nilang hari. Pero pinipilit pa din ni Zimeng na tama siya at wala siyang ginagawang mali, sinabi nga din niya na dapat ay sila Yunyi ang sisihin, at nagkamali nga daw ang kanilang hari. Pero agad naman siyang pinatay ni Yunyi na ayaw nang makarinig pa ng mga kabaliwan na sinasabi niya. Matapos nito ay sinabi ni Yunyi na ito na ang pinakapangit na kamatayan ng dating puppeteer, pero sinabi lang naman ni Tiger Holder na nababagay lang sa kanya ito. Tama na ang pag-uusap patungkol kay Zimeng, wika naman ni Yunyi, sabay tanong sa kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon dahil nahuli naman sila at di nila napigilan ang mga pangyayari. Sinabi nga din niya na malamang sa nasa kabilang panig na ang bago nilang hari, kaya ang lahat ng plano nila ay apektado at mangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pero sinabi lang naman ni Tiger Holder na hindi na nila kailangan alalahanin si Lu Shu, dahil maging si Yunyi nga daw ay sinabi dati na kailangan ma-awaken ni Lu Shu nang wala ang tulong nila, kaya naman sinabi na lang ni Yunyi na malaki talaga ang tiwala ni Tiger Holder sa ating bida. Iniisip naman ni Chaos na ang dalawang nakaitim na balabal na ito ay kakampi, at mukhang alam nga daw nila kung saan nagtungo si Lu Shu. Pero bigla silang nagulat matapos maramdaman na parating sila Xiaoyu at iba pa. Mabilis na ding lumipad si Yunyi at sinabi na hindi naman mamamatay basta-basta ang bago nilang hari, kaya kailangan na nilang umalis. Saan naman tayo magpupunta, wika ni Tiger Holder, at sinabi nga ni Yunyi na may sikat na kainan ng hotpot sa Chuan State at may bagong palabas din daw si sinehan na nais niyang panoorin. Kaya tinanong naman ni Tiger Holder kung ano na ang gagawin nila matapos kumain ng hotpot at manood ng sine, at sinabi nga ni Yunyi na wala silang ibang gagawin kundi hintayin na makauwi ang kanilang hari. Maiyak-iyak naman si Chaos dahil umalis agad ang mga puppeteer at hindi man lang sinabi kung nasaan na si Lu Shu, at sinabi nga lang ni Nieting na umalis na ang mga puppeteer. Paglapag naman nila Carol ay agad nilang napansin ang katawan ni Zimeng, pero tinawag siya ni Master sa pangalang Chiyu, kasabay nito ay napapatanong lang din siya sa kung bakit nandito umano si Chiyu. Hanggang sa bigla niyang naalala na si Chiyu ang nagsabi sa kanila na atakihin ang mga puppeteer. Hindi siya isang tao kundi ay isa siyang puppeteer, wika nga din ni Master na biglang sumakit ang ulo. Mabilis namang nagtungo si Xiaoyu sa kanya at sinabihan na wag na muna siyang masyadong mag-isip, sinabi nga din ni Xiaoyu na kailangan niya munang magpahinga, pero sinabi lang naman ni Master na kailangan nilang hanapin si Lu Shu. Kinausap naman ni Carol si Chaos, tinawag nga niya itong Mr. Dragon, at tinanong kung may nakita ba siyang isang binata. Sinabi nga ni Carol na mas matangkad ito sa kanya at sobrang gwapo ng ating bida. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na siya si Chaos at Dragon siya ni Lu Shu, kaya pwede niya itong tanungin ng diretsahan patungkol kay Lu Shu. Namanghalang naman si Carol matapos malaman na may alagang dragon ang ating bida, ang astig niya, wika pa nga nito. Kinikilig na nga din siya habang iniisip na legendary ang alaga ng ating bida, pero si Xiaoyu naman ay parang nais na daw siyang sabunutan. Ilang sandali pa ay lumapit si Xiaoyu kay Chaos, at tinanong nga niya ito kung alam ba ni Chaos kung saan nagpunta ang ating bida. Pero sinabi lang naman ni Chaos na kasalanan nila ang lahat ng ito, sinira o sinayang nga daw nila ang pagkakataon niya na makausap at tanungin ang mga puppeteers patungkol sa lugar kung nasaan ang ating bida, pero ngayon ay wala na ang mga nakakaalam sa kung nasaan siya, kaya wag daw siyang tanungin ni Xiaoyu. Iniisip lang naman ni Xiaoyu na nagmana talaga si Chaos sa ating bida, parehas na parehas nga daw ang ugali nila, at iniisip din ito kung saan niya kaya pwedeng makita ang ating bida. Samantala 3 araw nga ang nakalipas ay patuloy pa din sila sa paghahanap kay Shu, hanggang sasabihin ni Ji Chao na wala talaga silang makita na bakas ng ating bida, kaya naman tinanong na lang ni Nieting kung natagpuan na ba nila ang mga puppeteers. At sinabi nga ni Mingyo na nasa isang sikat na hotpot restaurant sila sa Chuan State, ayon nga daw sa mga nagtatrabaho sa lugar ay naka-staycation ng pang-1 buwan ang mga puppeteer, at puro hotpot lang ang kinakain araw-araw, dahilan upang mapatanong ang dalawa kung nababaliw na ba sa hotpot ang mga puppeteers. Sinabi naman ni Nieting na papuntahan niya ito sa kanilang mga tauhan at tanungin kung alam ba nila kung saan nagpunta si Lu Shu. Sinabi nga din niya na si Lu Shu ang may pinakamalaking contribution sa digmaan na naganap, pero hindi nga daw niya lubos akalain na bigla na lang siyang mawawala. Tinanong naman ni Mingyo kung kamusta na si Xiaoyu, at sinabi nga ni Nieting na katulad pa din ng dati, hindi pa nga daw umaalis sa tabi ng pintuan na ito si Xiaoyu at bihira na din siyang magsalita.
Hanggang sa ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagtungo naman si Negrito at Zuan sa kanya. Dito ay sinabi ni Zuan na nawawala pa din si Lu Shu, pero sana daw ay wag siyang mawala ng pag-asa. Siyempre hindi ako mawawala ng pag-asa, wika naman ni Xiaoyu. Sinabi nga din ito na hindi pa patay si Lu Shu at nagtungo lang siya sa ibang daigdig. Tama-tama, mananatili siyang buhay sa ating mga puso, wika naman ni Zuan, kaya masyado ang inis ni Xiaoyu at nakatikim na siya ng malupit na bagbag. Kaya naman naghanda na ng litrato ni Zuan itong si Negrito, at sinabi na namatay si Zuan sa edad na 18. Matapos nang mabugbog si Zuan ay iniisip niyang nasa mood pang manuntok o manakit si Xiaoyu, at ibig sabihin nga lang daw nito ay makaka-recover siya sa trauma kalaunan, at habang nakatago naman sa likod ni Negrito ang larawan ni Zuan, ay biglang sinabi ni Xiaoyu na hindi niya niloloko o pilit na pinapaniwala ang kanyang sarili. Pero makulit nga itong si Zuan at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sumigaw nga si Xiaoyu at sinabi na hindi niya pinipilit o kinukumbinsi ang kanyang sarili na buhay pa si Lu Shu. Alam nga daw niya na wala siyang patunay, pero alam din niya at sigurado siya na buhay pa ang ating bida. Sinabi nga din niya na kahit hindi niya makausap o summon ang substitute ng ating bida, at kahit pa nawala ang communication nila gamit ang star power nila ay sigurado umano siya na buhay ang ating bida. Sinabi nga din nito na 8 taon niyang nakasama ang ating bida, kaya walang sino man ang mas makakaunawa sa ating bida kumpara sa kanya. Naalala nga din niya na dati ay mahirap ang buhay nila, pero nalagpasan nila ang lahat ng ito. Naniniwala nga din daw si Xiaoyu sa abilidad ng ating bida, at pag nais niyang mabuhay ay siguradong mabubuhay siya at walang sino man ang makakapatay sa kanya. Sinabi nga din ni Xiaoyu na ang ating bida lang din ang may kakayahan na patayin ang kanyang sarili. At tinanong nga ni Negrito kung ano ang gagawin niya pag nais ng patayin ni Shu ang kanyang sarili. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na nag-uumpisa palang guminhawa ang buhay nila, kaya sigurado siya na ang kamatayan ang pinakahuling bagay na nanaisin ni Shu. Sinabi nga din niya na madami pang savings si Lu Shu sa bangko, kaya paano daw siyang mamamatay nang hindi nagagamit ang lahat ng pera niya? May punto ka nga, wika naman ni Negrito, dahil ang kuripot nga daw na tulad ng ating bida ay siguradong hindi iiwanan ang kanyang pera ng ganun-ganun na lang, pero kung buhay pa nga daw si Lu Shu ay nasaan na kaya siya ngayon? At bigla ngang tumayo si Xiaoyu, at sinabi nga daw ni Nieting na sa likod ng pintuang ito ay ang mundo kung saan nagmula ang mga puppeteers. Sinabi nga din nito na kung hindi nila mahahanap si Lu Shu sa Earth, ay malamang na dumaan siya sa pintuan na ito at nagtungo sa ibang daigdig. Kaya naman sinabi din niya na nais niyang makausap ang mga puppeteers, upang tanungin sila sa kung paano buksan ang pintuan na ito at para mahanap na din si Lu Shu, at nakatingin lang naman sa kanya si Nieting at Mingyu. Iniisip nga ni Nieting na natatakot siya sa misteryo at kapangyarihan na meron sa likod ng pintuan na ito. At dahil sa takot na yun ay naglagay siya ng sword formation at laging pinapabantayan ang lugar na ito sa Changbai Mountain. Pero ngayon at nawawala si Lu Shu ay parang nais na daw niyang buksan ang pintuan na ito, upang samahan si Xiaoyu sa paghahanap ng kanyang kuya. Masyado na itong nakakainis, wika nga din ni Nieting habang hawak ang kanyang espada, hanggang sa sinabi niya na dapat niyang subukan na buksan ang pintuan na ito. Inatake nga niya ang pintuan gamit ang buo niyang lakas. Pero matapos itong tumama sa pintuan ay napagtanto ni Nieting na hindi ito uubra. Gayunpaman ay hindi naman siya sumuko at sunod-sunod na pag-atake nga ang kanyang ginawa, hanggang sa ilang sandali pa ay napa-atras na siya, pero hindi pa din natitinag ang pintuan na ito. Dito ay naisip ni Nieting na hindi nila pwedeng buksan ito ng puwersahan, kaya naman sinabi niya na kailangan niyang sumubok ng ibang paraan. Napapatanong naman si Zuan sa kung anong paraan kaya ang sinasabi ni Nieting, pero sinabi lang naman nila Ji Chao na wala silang idea. Gayunpaman ay lumaki naman daw si Nieting kasama ang bookworm na si Zhu Jin. Kaya malamang ay may mga alam na sekreto o sinaunang spell o teknik si Nieting na pwedeng makatulong sa pagbubukas ng pintuan. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagdilim nga ang muka ni Nieting, at matapos niyang sabihin ang mahabang O, ay gumuhit din ng liwanag mula sa kanyang mga mata, at open sesame lang pala ang nais niyang sabihin. Dahilan upang ma-shock at magdilim din ang mga muka nila Xiaoyu. Masyado nga ang tawa nila sa kanilang nasaksihan, at dito ay sinabi ni Mingyu na marunong din palang magpatawa si Nieting, natatawa nga din si Ji Chao habang sinasabi na mukhang balisa din si Nieting sa pagkawala ng ating bida. Bigla namang sumulpot si Carol at sinabi na hindi nila makikita araw-araw ang mga ganitong eksena kay Nieting,
at buti na nga lang daw ay nakarating siya sa tamang oras upang mapanood ang ginawa ni Nieting, habang si Xiaoyu at Mingyu naman ay biglang nanlaki ang mga mata. Agad ngang tinanong ni Xiaoyu si Carol sa kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi nga niya na tulad nila Xiaoyu ay iniisip din niya na hindi ganun kadaling mamamatay ang ating bida, at nais nga din daw niyang hintayin ang pagbabalik ni Lu Shu. Paano kang maghihintay dito? Paano ang Nordic Immortals? Tanong naman ni Xiaoyu, sabay sinabi na kahit kailan ay ayaw ni Shu na magkaroon ng utang na loob sa kahit na sino, malamang nga din daw na hindi magiging masaya si Shu pag nalaman niya na pinabayaan ni Carol ang organisasyon at pamilya niya. Pero agad namang nilabas ni Carol ang kanyang passbook, at sinabi niya na napag-usapan na nila ni Nieting ang patungkol sa bagay na ito. Nag-rent nga daw sila ng isang buong bundok dito sa Changbei Mountain, upang maging pansamantalang base ng Nordic Immortals. Dahilan upang matahimik na lang si Xiaoyu at nagkasalubong nga ang kasing talim ng kidlat na tinginan nila, habang iniisip ni Xiaoyu na malamang sa ito na ang sinasabi nila na paghaharap, o kumprontasyon ng mga babae. Bigla namang naisip ni Carol na totoo pala, sinasabi nga daw nila na hindi tunay na magkapatid si Xiaoyu at Lu Shu, kaya malamang umano na may gusto din si Xiaoyu kay Lu Shu. Kaya naman agad niya itong nilapitan at hinawakan ng kamay ni Xiaoyu, na napapatanong sa kung ano ang ginagawa niya, pero sinabi lang naman ni Carol na kailangang sumama ni Xiaoyu sa kanya, dahil mayroon siyang ipapakilala sa dalaga. Matapos nga niyang buhatin si Xiaoyu ay sinabi ni Carol na malamang sa may alam ang pupuntahan nila kung nasaan si Lu Shu, kaya naman nagulat si Xiaoyu. Nagtungo nga sila sa World Tree, at dito ay tinatanong ni Xiaoyu kung andito ba ang lalaki na sinasabi ni Carol na malamang sa alam kung nasaan ang kanyang kuya. Tinanong nga nila si Guizhou kung paano mabubuksan ang pintuan patungo sa kabilang daigdig, pero hindi naman ito sinagot ang kanilang katanungan, kaya naman nilabas ni Xiaoyu ang kanyang aura at muli ay tinanong niya ito sa kung paano siya makakatawid sa pintuan na yon. Pero muli ay sinabi ni Guizhou na wala siyang sasabihin sa kanila, mas mainam nga daw kung uuwi na lang sila, dahil babalik naman daw si Lu Shu balang araw. Agad ngang tumalikod ang nagagalit na bata, at ginamit si Anthony upang umalis sa lugar, habang iniisip na hahanap o gagawa siya ng paraan upang mabuksan ang pintuan na yun, upang hanapin ang ating bida. Samantala sa isang lugar o space naman, ay makikitang tila malubha ang kalagayan ng ating bida, na binabanggit pa ang pangalan ni Xiaoyu, at hanggang sa ilang sandali pa nga ay unti-unti siyang napupunta sa maliwanag o nagliliwanag na parte ng space na ito. Ilang oras pa nga ang nakalipas ay makikita ang ating bida sa isang damuhan, at wala nga siyang malay nang lapitan siya ng isang nilalang. Hanggang sa sumapit naman ang isang araw na nagising na ang ating bida, at agad nga niyang naisip ang dahilan sa kung bakit tila nanghihina ang mga puppeteers nang magtungo ang mga ito sa Earth. Agad nga din siyang nasuka at iniisip na halos mamatay siya sa loob ng space, malamang nga daw na ang katulad lang ni Nieting ang mananatiling maayos pa din ang kondisyon, matapos dumaan sa lugar na yon. Hanggang sa bigla naman siyang mapatanong kung anong lugar ito o kung nasaan siya, naisip nga din niya na malamang sa ito ang daigdig ng mga puppeteer, pero akala nga daw niya na ang mundo ng mga puppeteer ay magarbo at puno ng malalaking building, at makapangyarihan na cultivators. Nagbukas nga siya ng kaldero, pero isang masangsang na pagkain lang rin ang kanyang nakita, kaya iniisip ni Shu na malamang sa napunta siya sa isang liblib na lugar. Hanggang sa ilang sandali pa ay bumukas naman ang pintuan, at iniisip nga ng ating bida na malamang sa cultivator ito, agad namang binaba nito ang timba na puno ng tubig at sinabi na gising na pala ang ating bida. Humingi naman ito ng pasensya sa kanyang itsura o kasuotan pero sana daw ay wag siyang pagtawanan ng ating bida, sinabi nga din niya na kakaiba ang mga pangyayari nang makita niya ang ating bida, pero habang nagtrabaho nga daw siya sa bukid ay bigla na lang lumabas sa kanyang likuran ang ating bida. Natameme naman si Shu matapos makita na literal na cultivator o magsasaka ang nasa harapan niya. Tila pangkaraniwan nga daw na magsasaka ito, pero ang kinakagulat niya ay marunong itong magsalita ng kanilang wika. Kaya napapatanong siya kung dumaan ba siya sa isang time travel, napapatanong nga din siya sa kung ang lugar ba na ito ay isang nayon sa Changbei Mountain, akala nga niya ay bumalik siya sa sinaunang panahon dahil marunong magkatay ang lalaki sa kanyang harapan. Hanggang sa tumayo na nga lang siya upang tanungin kung anong lugar ito at kumpirmahin na din ang mga akala niya. Sinabi nga din ni Shu na tila nawala ang kanyang memorya, at hindi din niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero nagulat din naman ang lalaki matapos marinig ang pananalita ng ating bida, gayunpaman ay hindi niya binanggit kay Shu ang kanyang iniisip.